Si Maris mukhang teenager pa, eh, 'no? Ang wish ko lang ay DPWH. Ang kahulugan pala ng DPWH, di puwede ang walang hustisya. Ito po ang nakakatawa sa lahat, 'no, yung ating pong, bagong Speaker of the House. Medyo nakakatawa po, parang BBM din ang dating, eh. Walang magawang matino, umaamin na lang. Ito po ang pahayag niya tungkol sa imbestigasyon nila sa Kamara. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat ng report at kung ano nangyari din sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI, Independent Commission for Infrastructure. Oh, eto, kapit kayo. Sabi ni Speaker D, "Tutal, hindi naman pinaniniwalaan ng karamihan ng ating kababayan kung ano ang nangyari sa Infracom. Sa tingin ko, mas mabuti na ipasa na namin sa ICI." So kung si Speaker D daw po ang, masusunod, itigil na nila yung imbestigasyon nila dito sa flood control project. Bakit po? Wala naman daw naniniwala sa wala naman daw hindi naman daw pinaniniwalaan yung imbestigasyon nila. Bakit pa itutuloy? Sabi ko, "Ibang klase 'tong mga pinuno natin." Kung ikaw po pinuno, 'di ba? Walang nagtitiwala sa ginagawa ninyo. In the first place, trabaho po ba nila ang mag-imbestiga? Opo. O yun naman pala, trabaho niyo naman pala. Ang problema, hindi po yung nag-iimbestiga kayo. Ang problema po, pinaniniwalaan ba yung imbestigasyon ninyo? Tama yung iniisip mo, Speaker, eh. Hindi kayo pinaniniwalaan. Dahil yung nagdaang Speaker, lahat ng imbestigasyon nila papunta sa pagpapasama sa mga Duterte. Yun po ang katotohanan. So yun po ang lutasin nyo. Hindi yung ititigil na namin to kasi walang naniniwala sa amin, eh. Eh, putya, wala pala naniniwala sa inyo, 'di mag-resign na kayo lahat. Umatin si Lenny, naroon ba? 'Di po ba? Eto lang, trabaho ninyo 'yan, mag-imbestiga. Ano-ano nga iniimbestigahan niyo, eh, 'di ba? Kung ano-ano lang nga iniimbestigahan niyo, eh. Tapos ang katwiran niyo, wala naman naniniwala sa'min, eh. Titigil na namin 'tong imbestigasyon namin. Eh, alam niyo palang walang naniniwala sa inyo, tigilan niyo na yung pagiging congressman. Hindi yung imbestigasyon lang. Kaya nga nagpalit kayo kunwari ng speaker, eh, para baguhin niyo yung para magtiwala uli sa inyo, 'di ba? Kung ang problema po ay wala ng tiwala sa inyo, ano ba dapat gawin? Tinuan ninyo yung imbestigasyon. Isalang niyo si Saldico, isalang niyo si Grace Poe. Hindi naman na senador si Grace Poe, eh, wala ng inter-barangay. Taklang tinapay. Do'n ako natatawa sa katwiran, eh. Total wala naman naniniwala sa'min, titigilan na namin yung trabaho namin. Halimbawa ako, manggagawa ako, walang tiwala sa'kin yung boss ko, "Boss, total wala ka namang tiwala sa'kin, 'no, tatambay na lang ako, 'wag mo na akong bigyan ng trabaho. Papasok na lang ako, magta-time in na lang ako, magta-time out. Tuloy lang ang sweldo ko, okey na ako." Puwede mo ba sabihin yan sa boss mo? Yan yung sinasabi niyo sa'min, eh. Total wala namang nagtitiwala sa'min. Titigilan na namin. Lutasin mo kung bakit walang tiwala. Eh, panay Duterte lang iniimbestigahan niyo, eh. Titinuan niyo, taklang pupa. Iba iba rin mag-isip 'tong mga 'to, eh. Okey, huling balita natin, tinawag na terorista ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mga nanggulo sa protesta kahapon sa Mindiola at Ayala Bridge sa Maynila. Mga terorista, correct. Alam niyo puwede naman 'yan kasi 'di ba, ang bintang nga, yung local terrorist natin dito sa Pilipinas, yung mga insurgent, yung mga nice people around ay kaugnayan, 'di ba? Yun lang. Pero puwede rin naman 'no, na impluwensyado sila nung mga nakikita nila sa social media. Kaya lang nga, ang dami pong nahuli na kabataan. Yung isa kunwari pa na hinahanap lang yung chewin, eh. Eh, may picture na ng babato, nakamaskara ng babato. Alam niyo, ang gusto kong ang gusto ko po na managot, yung mga leader po niyan. Kasi alam na natin, eh, 'di ba sinasabi ko na yan kahapon pa. Yung si D, yung pangalan nun, yung apo ni Ninoy. Dapat dapat papanagutin yung mga leader niyan, kilala na nila yan, kasama nila yan, eh, sa Luneta, eh. O ngayon, biglang hindi na kayo kasali? 'Pag ini-interview kayo sa media, putyang ano-ano niyo na manawagan, punta sa Luneta. Ngayon dehin bokeh kayo na. Nasaan na yung ano, nasaan na yung mga yung apo ni Ninoy? Ba't hindi ka nagpapakita ngayon sa media, sabihin mo na, ano yung kaugnayan mo diyan sa mga kabataang itim? Ang lakas-lakas niyong ano ng organisa-organisa, ah. Ayun, alam po natin walang kinalaman yung apo ni Ninoy diyan sa mga bata na yan. Pero kung hindi niyo kayang panagutan yung mga sasama sa rally niyo, eh, wag kayong magtangka. Ang yabang-yabang mo nung ano, ako sinasabi ko na yan, eh. Wala naman kayong puwersa, eh. Yung papadaluhin niyo yung mga naimpluwensyahan ng ano, ng mga sa Nepal. Eh, kung impluwensiya yan ng mga Gen Z ng Nepal, expect niyo rin yung puwedeng gawin ng mga yan. Eh, hindi, proud lang sila na manawagan, eh. Wala silang contingency rin na tiyakin na yung mga sasama sa kanila, yung mga bandera ni Lupin III. Ano pangalan nun, Luffy? O yung basta yung sa One Piece? Si ano, si D. O yung Gabriela daw bumisita na, eh, yung apo ni Ninoy, bumisita ka na ba? Kaya dapat may pananagutan yung mga leader, eh, 'di ba? Kasi kung wala silang pananagutan, sasabihin lang nila, "Hindi namin kagrupo yan." Eh, wag na silang magtangkang mag-ano, mag-rally-rally. Hindi po puwede yun na 'pag nanggulo yung mga ka-rally niyo, eh, sasabihin niyo wala kayong kinalaman. Ako nga, eh, ang tanda ko na, alam ko na magkakagulo diyan dahil
Yung bandera pa lang nila one piece, eh. Yun yung bandera ng mga Gen Z sa Nepal, eh, nanununog, eh. Naku, ang lalaki po ng rally. Yan po, eto po, yung absent po ng mga pilit po nila na issue, pilit po nila yung issue na yung sa impeachment po, wala pong ganitong kalalaking rally sa mga universidad, no? Kasi pilit lang naman yan, eh. Ang may issue lang naman dyan, itong mga loyalista, itong mga makabongbong Marcos, itong mga dilawan na mukhang politiko. Pero eto po, yung nagsimula na pong bahain yung mga tao at wala pong kalutasan, tila walang kalutasan yung baha natin, dito na po nagalit yung mga kabataan, no? So kabataan po to, hindi po to simple. Okay, unahin na po natin to. Sabi po ng balita ni Lacson, nilinaw ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Pampilo Lacson na hindi palusot sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa bintang na nagsingit sila ng pondo para sa mga pagawaing bayan. Obvious naman. Alam niyo po, hindi ko po ipagtatanggol si Joel Villanueva at saka si Jinggoy. Ano na ba na alam natin dyan kung sila kumita dyan o hindi? Hindi po yan katanggol-tanggol sila, no? Ang problema po natin, yan po dahil sa bintang nung Bryce Hernandez. No? Kung katiwa-tiwala ba si Bryce, ano po yan eh? Yang dapat bang pagtiwalaan si Bryce Hernandez o hindi? Ano po yan? Yan po yung anong tawag doon? Yung depensa po yan ni Jinggoy tsaka ni Villanueva. 'Di ba? Sila po bahala dyan. Wala po akong problema dyan. Patunayan nyo na wala kayong ninakaw. Wala kaming pakialam kung magnanakaw yung nagbibintang sa inyo. Ang kinakailangan nyo, patunayan. Halimbawa po yung sinasabi ni Villanueva na madali lang daw pikein yung mga picture. Hindi po usapin niya. Ang dami pong expert sa photo. Dapat kumuha kayo ng expert sa photo para yung bintang mo na pinipeke, kung ano man yung pinipeke, pasuri ninyo. Lalo kayo nagmumukhang magna. Wala kaming pakialam. Idiin nyo. Hindi naman namin kakampi ang mga yan. No? Idiin nyo si Villanueva tsaka si Estrada. Ano naman po, hindi naman mga Duterte yan. Ang problema namin ganito. Bakit si Estrada lang at saka si Villanueva? Kasi may nagturo sa kanya, yung Bryce Hernandez. Correct. O kaya dapat, pag may nagtuturo, hindi nyo dapat inaabsuelto. May nagbibintang eh. O lalo na ngayon, hahanapan daw ng ebidensya. Pinalaya, magagawa natin. Magagawa natin, mainit ang liderato sa inyo. Kay Jinggoy, tsaka kay Villanueva. Baka gusto nilang palabasin yan na lahat kayo may baho. Pag kumalaban kayo kay Martin. Baka gusto kayong gawing halimbawa. Kayong tatlo ni Chis Escudero. Okay. Ano po ang hindi patas? Kaya po hindi patas dahil may nagbintang din po sa mga congressman. Si Bryce Hernandez po, aminado na tirador, pero yung sinabi niya, no? Aminado eh. Umamin yung Bryce Hernandez na sila may mga nanghiram sila kay Sims. Nanghiram sila ng papeles, no? Para gumawa ng ghost project. Aminado sila. Meron pang hatian eh. Tapos tinuro si Jinggoy at saka si Villanueva. Di patunayan nila ngayon na may ugnayan, no? Ngayon eto po.
Bakit po senador lang yung iniimbestigahan ni Ping Lacson? Bakit parang ayaw ninyong imbestigahan yung mga pinangalanan din ni Diskaya naman? Oh, hindi ko alam kung 16 ba yun o 17. Para maging fair. May nagpangalan si Bryce Hernandez, pinangalanan yung dalawang senador. Meron din pinangalanan na 16 o 17 congressman. Si Diskaya naman. Bakit hindi nyo po imbestigahan? Bawal silang imbestigahan? Takot kayong imbestigahan? Oh, nabanggit po si Martin tsaka si Saldico. Ano po pagkakaiba ng pagkakabanggit kay Jinggoy at tsaka kay Villanueva? Pare-pareho po sila na idinadawit. Bakit yung Jinggoy at Villanueva lang po ang iniimbestigahan ninyo? Eto pa po. Ngayon si Tulfo, kilala nyo naman si Erwin Tulfo, di ba? Matapos nilang awatin si Marcoleta, kumusta na nga pala? 1 linggo na naman na nakalipas. Pangalawang linggo na ngayon wala si Marcoleta. Ano na ang direksyon ni Ping Lacson? Di ba? Tinanggal nyo si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Ano na ang direksyon ng Blue Ribbon Committee ngayon? Ping Lacson. Kumusta na? Meron pa bang investigasyon? Wala na kaming nakikita. Wala. Teka nga pala. Oy, Kiko D. Ha? Na napakayabang mo na ikaw ang leader-lidera ng rally dyan sa Luneta. O, yung mga nagrally sa Luneta, nanunog sa Ayala. Nanunog ng mga motorsiklo ng nagpapahinga sa Sogo Hotel. Ano na? Nanunog. Oh. 'Di ba sabi ko sa iyo, hindi mo kayang kontrolin yang sinasabi mong ikaw ang leader? Matigas ulo mo eh. O ano na ngayon? Pinaghuhuli na ngayon. 17 yata, 17. Sa kasalukuyan 17 na po ang nga, lumalabas pa rin tong aking Sa kasalukuyan po 17 na po yung nakulong sa mga nanunog. Ano na, Kiko D? O, 'di ba ikaw ang leader niyan? Kala mo leader-lideran ka puta tapos ngayon hindi ka magsasalita? Oh. Yan ang sinasabi natin sa mga tukmol na 'to eh. O, eto naman po si Kiko. Pakinggan niyo po ang sinabi ni Kiko ha. Walang puwersang mas higit pa sa usapin ng politika pag ang taong bayan na mismo nanindigan, tumataya, kumikilos. Yan ang pinakamainam na safeguard sa buong pang-abuso. Putya kung ano-anong katarantaduan na naman mga pinagsasabi mo, Kiko. Ang gaganda na naman pakinggan yan, wala namang kahulugan. Walang puwersang mas higit pa sa usapin ng politika pag ang tunay na taong bayan na mismo nanindigan, tumataya at kumikilos. Ikaw pala, Kiko, ang nanindigan, tumataya at kumikilos. Ikaw pala ang proponent ng sugalan eh. Tumataya. Ano yan, sugal? Kiko, kung ano-ano naman pinagsasabi mo. Naninindigan, tumataya. Scatter ba yung pinag-uusapan natin? Lintik kayong mga dilawan kayo. Kung ano-ano mga pinagsasabi nyo. Senador ka ng Pilipinas, nakikirali kayo. Lutasin nyo problema ng Pilipinas, hindi yung pati kayo nakikirali. Pinangalanan mo ba, Kiko? Inimbitahan nyo ba? Corruption ang pinag-uusapan. Senador ka ng Pilipinas. Lahat ng tao alam kung sino ang hari ng korupsyon sa Pilipinas ngayon. Huwag na nating sabihin ang pangalan.
Anong ginawa mo bilang senador? Miyembro ka ng Blue Ribbon Committee. Minungkahi mo ba, Kiko, na imbitahin yung mga totoong magnanakaw? Teka lang, bakit ba hindi nawala-wala yung ano? Kiko, tanong ko sa'yo, iimbitahan nyo ba sa Senado yung sinasabi mo magnanakaw? Senador ka ng Pilipinas, hindi ka rallyista. Nasa rally ka. Pwede mo namang lutasin. Yung mga nagrarally, wala silang power, kaya sila nagrarally. Kaya kami nagrarally, kasama na ako. Wala naman akong power para imbestigahan yung mga magnanakaw. Ni hindi mo nga mapangalanan, ni hindi nyo nga maimbita si Martin, si Saldico. Yung mga binanggit ng Diskaya na 17 congressman, hindi nyo nga maimbitahan Tapos sumisigaw ka ng manindigan, tumaya at kumilos. Ano yan? Scatter, tumataya? Mga buwang kayo. Dapat sinabi mo, iboto nyo akong senador at wala akong gagawin pag nanalo ako. Hindi ko lulutasin ang problema nyo. Sasamahan ko kayong mag-rally. Kaya namin kayo binoto para wala na kaming irarally. Lulutasin ninyo yung mga ipinagrarally ng mga mamamayang Pilipino. Ano ba yung nirarally namin dyan? Corruption. May Blue Ribbon Committee ka, Kiko. Mas pinili mo pa, Kiko, na mag-rally kaysa mag-Blue Ribbon? Ayan ka, oh. Ayan kang engot ka, oh. Taas kamao ka pa. Lutasin niyo yung problema namin, kaya nga kayo senador Nakikirali ka lang. Putya, mga engot talaga itong mga dilawan to. Tanong, kaya ba ni Kiko? Kaya. Sabihin niya, imbitahan natin yung sinasabi ng mga kasabwat ng mga kongresista. O kaya yung mga sinabi ni ano na lang, sinabi ni Diskaya na mga pinagbigyan niya ng pera para sa kay Martin at kay Saldico. May sinasabi, ayaw niyong ipurso sa Senado. Diba? O yan yung sinasabi natin Okay. Ito po, balita po sa The Manila Times. Sabi po ni Senator Erwin Tolfu. Tignan nyo naman Sabi po ni Senator Erwin Tolfu, called on contractor Pacifico Curly Diskaya, Sara Diskaya, and dismiss Bulacan Engineer Henry Alcantara to testify before the Independent Commission for Infrastructure investigating flood control. O bakit po kayo biglang nanawagan, no? Na mag-testify si Diskaya? Isa pa tong senador na to Hindi ba sabi nyo, kaya nakakulong si Diskaya ngayon sinungaling? O bakit nyo ngayon hinihikayat si Diskaya na mag-testify sa ICI? Akala ko ba sinungaling siya? Akala ko ba kaya siya nyo pinakulong dahil kinontempt dahil nagsisinungaling? Tapos aasa rin pala kayo kay Diskaya para magkaroon po ng, nakita nyo kasi galit yung mga tao Para pala matukoy yung mga magnanakaw, si Diskaya rin po ang inyong aasahan.
Anong klaseng mga utak meron kayo? Pinakulong nyo si Diskaya, umaten sa rally nyo, sa rally tuloy, sa Blue Ribbon Committee, sabi nyo, kaya pinakulong, kaya kinontempt at nakakulong dahil hindi nagsasabi ng totoo. Ngayong nakita nyo, nagwawala na yung mga Pilipino. Gusto ng mga Pilipino na may managot na mga corrupt officials. Wala naman kayong ang gusto nyo naman sa Blue Ribbon, sa totoo lang, palusutin yung mga magnanakaw. Gusto nyong palusutin, kaya nyo nga tinanggal si Marcoleta eh. Kung si Marcoleta pa nariyan, kilala na ng mga tao ngayon. Yung mga totoong magnanakaw.